Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos rin. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, walang makakapara, lahat na, everything go. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Wag na wag ninyong pumayag na mangyari. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims a possible no election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028.